Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 26, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Senado muling nagkatensyon sa pagtulak ng mayorya na repasuhin ang rules sa online participation. Minority senators nag-walk out. Umaasa ko buhay pa yung tatay ko, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Search and rescue operation sa gumuhong building project sa Angeles City itinigil na. Kaanak ng mga nawawalang biktima, umaasa pa rin. Gun permits ni Senator Bato de la Rosa, inirekomenda ng bawiin ng PNP. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election scenario. Allegedly, sir. Pangulong Marcos kinwestiyon ng media sa 2028 no election scenario na pinalutang ni Senator Amy. This is the price that I have to pay for standing on my principles. Senator Jinggoy Estrada, kakasuhan ng plunder at malversation ng ombudsman kaugnay sa flood control scandal. At sa showbiz, Nations Girl Group Bini, gagawin nga bang tourism ambassadors? Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Muling nagkatensyon sa plenaryo ng mataas na kapulungan ng Kongreso matapos ang mainit na debate kung aamyendahan ba ang Senate rules para payagan ang online participation at online voting ng ilang senador. Nag-ugat ang tensyon matapos isulong ng mayorya ang panukalang pagbabago sa Senate rules para payagang makalahok at makaboto ang ilang miyembro kahit hindi sila personal na nasa loob ng Senate Hall. Sa harap ito ng posibleng patuloy na partisipasyon ng puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tutol dito ang minority senators dahil labagaan nila sa Senate rules ang ganitong paraan ng diskusyon ukol sa naturang pagbabago. Anila dapat may isang araw pa bago talakayin ng anumang bagong mosyon. Ipinunto rin ng minorya na hindi pa nga naitatatag ang bagong Senate Committee on Rules at wala rin pang Senate Majority Floor Reader. Pero muling ipinilit ng mayorya ang botohan sa issue. Ang ending, nag-walk out ang minority senators kung kaya't wala ng quorum o sapat na bilang ng senador sa plenaryo para maipagpatuloy ang proceedings. Itutuloy ito sa Lunes, June 1. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 130. Kasama niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin?
Sasampahan ng kasong pandarambong ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scam. Nakatakda ring sampahan ng kaso ang ilang senador lalo't iniimbestigahan ng Ombudsman ang hanggang 10 senador. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Magsasampa ng kasong plunder at malversation ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada ngayong Huwebes sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Nauna rito, inirekomenda ng Department of Justice na sampahan si Estrada ng kasong graft at direct bribery at ilang pang dati at kasalukuyang public works official. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Ayon kay Estrada, kukonsultahin pa niya ang kanyang legal team ukol sa isasampang kaso. This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Nagugat ang kaso matapos masangkot ang pangalan ni Estrada sa pagtanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila. Nang matanong kung politika ang nasa likod nito, your guess is as good as mine. bukod kay Estrada, hinug na ayon sa Ombudsman ang isasampang kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin sa flood control issue. Hindi nagkomento si Villanueva ng hinga ng media ng reaksyon pero makilang beses nang pinabulaanan ng senador ang anumang kaugnayan sa flood control scandal. Sa ngayon, may hanggang 10 senador ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kine-question ngayon ni Executive Secretary Ralph Recto kung sino ang nasa likod ng paghahain ng kasong plunder at malversation laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Recto, may mga nagsasabi umano na posibleng may kinalaman rito ang oposisyon, kabilang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Bagamat nilinaw niyang alegasyon pa lang ito. Samantala, tinawag ni Recto na harassment at nuisance o panggugulo ang reklamong inihain laban sa kanya. Isinampa ni Health Reform Advocate Tony Lechon ang reklamo na nag-aakusang nilabag umano ni Recto ang konstitusyon nang ipalipat ang 60 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation patungo sa National Treasury. Kasalukuyan nasa Tokyo, Japan si Recto bilang bahagi ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa 4 na araw na state visit. Maraming question mark ang nagsasabi na maaaring allegedly kasama na dyan yung possibly yung opposition o halimbawa si Liat. Allegedly. It's a harassment and a nuisance as I mentioned yesterday in my press release. Ipinatigil na ang search and rescue operation sa gumuhong building project sa Angeles City, kung saan 18 ang pinaniniwalaang nawawala pa rin. Reklamo naman ng isang pamilya. Napakabagal umano ng operasyon ng rescuers. Sinuspindi naman ang Regional Director ng Department of Labor and Employment sa Central Luzon para sa investigasyon sa insidente. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa lugar kung saan gumuho ang isang building project sa Angeles City, Pampanga, bakas pa rin sa mga kaanak ng mga nawawalang biktima ang matinding damdamin. Yung ginagawa ng iba doon, paupo-upo lang, palakad-lakad lang, maghapon lang kami na nakaupo doon, naghihintay ng update. Yun ang naman ginagawa nila, akala mo mga busy, wala namang ginagawa. Himutok ng anak na ito, 2 araw na matapos ang pagguho, wala pa ring balita sa kanilang padre di pamilya na trabahador sa construction site. Kasi oras ang kalaban nila doon, nakikita namin yung iba nakahiga, natutulog lang. Malam yung doon, yung tatay ko doon, wala nang tubig, walang kasi ang bagal-bagal nila magkikilos, puro sila salita, puro sila dada. Sabi, tutulong daw, anong tulong? Wala nga kami natatanggap na tulong. Kwento ni Stephanie, hindi dapat magtatrabaho rito ang kanyang ama na si Mang Manny, 64 years old, kung hindi lang pinilit ng foreman na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita sa kanila. Ikaw, foreman, paiyak-iyak ka pa na hindi sasama yung tatay ko. Sabi nga ayaw niyang malayo, gusto mo kasi sumama yung tatay ko sa iyo eh. Pinipilit mo yung mga tauhan mo, tignan
tignan mo nangyari. Itinigil na ang search and rescue operations nitong Lunes ng gabi dahil wala nang matukoy na sinyalis ng buhay batay sa life detection equipment ng mga rescuer. As of 8:27 p.m. of last night, the Unified Command System has decided to cease yung search and rescue operations. And right now, today po, we are transitioning now from search and rescue to retrieval and clearing operation. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection, 18 ang nawawala pa rin, 4 ang patay at 27 ang nakaligtas sa pagguho. Pero nagsusumamo pa rin ang pamilya Batar. Saka maasa ko buhay pa yung tatay ko, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Siya iniisip namin. Umutang pa kami ng pamasahe dito para alam namin yung balita pero walang update. Ano ba ginagawa nyo dyan? Inanunsyo naman ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si dating Senador Francis Tolentino na sinuspindi niya ang DOLE Director for Central Luzon na si Geraldine Panlilio. The preventive suspension of course was imposed to really ensure na ginawa po namin yung aming trabaho. So of course po our new secretary has the right naman po to really look into the matter and we are prepared to face this po. Ayon kay Panlilio, handa siyang sagutin ito sa tamang forum. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan sa mga pamilya ng mga biktima at siniguro sa kanila na pangangasiwaan ng mga otoridad ang pagkuha sa mga labi ng may dignidad. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Balik dito sa Metro Manila, arestado ang isang lalaki matapos masapul sa CCTV ng MMDA ang kanyang pagnanakaw ng kable sa Ayala Tunnel sa Makati City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa ulat, nakita ng MMDA CCTV operator ang suspect na hinihila at pinuputol ang mga nakalaylay na kable sa loob ng tunnel. Agad na nakipag-ugnayan ng ahensya ng Metro Base sa Southern Police District at Makati Police na nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng suspect. Nasa kustodiya na ng Makati Police ang lalaki at isinailalim na sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor. Nakalapag na sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa official visit doon. Pero bago umalis ng bansa, kinumpronta ng media ang Pangulo patungkol sa alegasyon ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ukol sa umano'y tangkang no elections sa 2028. Tuloy ang halalan 2028 ayon sa Malacanang. Yan ang pagtitiyak ng palasyo matapos ang alegasyon ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos na may tangka umanong harangin ang susunod na national elections. Sa ambush interview bago tumulak papuntang Japan ngayong araw, hindi na pinatulan ng Pangulo ang issue. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election scenario. Allegedly, sir. Sa paglapag sa Tokyo para sa 4 na araw na state visit, agad humarap si PBBM sa isang pagtitipon ng Filipino community. Ayon sa datos, halos 350,000 registered Filipinos ang nasa Japan. Inaasahan naman ang pagbisita ng Pangulo at unang ginang Liza Marcos sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace, kung saan nakatakda ang pagpalitan ng honors. The First Lady with the Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with the Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of Lacandula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang. Kasama rin sa agenda ang pagharap ni PBBM sa Japanese Parliament at business groups. Itutulak ni Marcos ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at depensa. We will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
Ang naturang state visit ay sabay sa ika-70 taon ng diplomatic relations ng Manila at Tokyo na itinatag noong July 1956. Opisyal nang naupo ngayong Martes, May 26 bilang kalihim o Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senator Francis Tolentino kapalit ni Bienvenido Laguesma. Prioridad ni Tolentino ang pagpapatatag ng existing labor laws, proteksyon at seguridad sa kaligtasan ng mga manggagawa at paghahanda sa mga kabataan para sa mga nakabubuhay na trabaho. Sinabi rin ng kalihim na nakipagpulong siya o makikipagpulong siya sa iba-ibang labor at union groups para talakayin ang mga kinakaharap na pagsubok sa sektor ng paggawa. Pinag-aaralan din anya at ng kanyang team ang panawagan sa nakabubuhay o livable na sahod, lalo pat pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pangkasalukuyang krisis natin ngayon ay dapat matulungan talaga yung mga na-displaced, yung walang-wala, at dapat din sigurong isiguro na yung mga kabataan natin ay mabigyan ng tamang oportunidad. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang quarter ng 2026 ayon sa Social Weather Stations survey. Sa tanong kung nasisiyahan ba ang mga Pinoy sa trabaho ng Pangulo, lumalabas na 33% ng respondents ang kontento, 18% ang hindi makadesisyon, habang 49% ang hindi kontento. Kaya kung kakwentahin, negative 15% ang net satisfaction rating sa Pangulo. Lubha itong mas mababa kaysa sa negative 3 noong November 2025. Ito na ang pinakamababang grade ng Pangulo mula nang mahalal sa pwesto noong 2022. Nakunan mula sa camera footage ng PVOX ang pambihirang meteor o bulalakaw na dumaan sa itaas ng Bulkang Mayon Lunes ng gabi. Ayon sa ulat, nakita ang meteor bandang alas 10:33 ng gabi sa hilagang bahagi ng bulkan, habang nakataas pa rin ang alert level 3 sa Mayon dahil sa patuloy na pag-aalboroto nito. Sa kaparehong araw, nakapagtala rin ang bulkan ng pyroclastic density currents o uson. Pero paglilinaw ng PVOX na matapos ang mas malalim na pagbusisi ng seismic at camera data, ang meteor ay nag-disintegrate o nalusaw sa atmosphere at hindi diretsang bumagsak sa lupa o sa slopes ng Mayon. Pinayuhan naman ng ahensyang publiko na iwasan ang pagkakalat ng fake o AI-generated video na nagpapakita na bumagsak ang meteor sa bulkan. Nananatili namang sarado ang 6-kilometer danger zone dahil sa patuloy na banta ng mapanganib na aktibidad ng Bulkang Mayon. Susunod, Justice Department nag-issue ng mga sapina kaugnay ng firearms na ginamit sa insidente sa Senado. At Cat's Eye at BTS wagi sa 2026 American Music Awards. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Nagsimula ng umaksyon ang Special Panel of Prosecutors na binuo ng Department of Justice para imbestigahan at panagutin ang mga nasa likod ng shooting incident sa Senado noong May 13. Hiling naman ngayon ng DOJ sa Philippine National Police na agad nang i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng daing ng publiko na baka makaapektuhan nila ito o pagsimulan ng gulo sakaling makaharap na si Bato. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Magdadalawang linggo matapos i-anunsyo ng Department of Justice ang pagbuo ng Special Panel of Prosecutors para sa investigasyon ng nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Nag-issue na ng subpoena ang Department of Justice sa Senate Office at Philippine National Police para sa detalye ng mga firearm na meron sila. We have asked for the oath of office of Senate Sergeant at Arms, retired General Mau Aplasca,
We've also requested for a summary or inventory of firearms available and owned by the Senate. Kasama rin sa subpoena ang request ng DOJ ng kopya ng security log sa Senado noong araw ng shooting incident. Nag-issue na rin ng subpoena sa Commission on Audit ang kagawaran para sa mas tiyak pa na datos. For the production of records relating to the inventory of assets, particularly firearms owned by the Senate of the Republic of the Philippines. Bahagi aniya ito ng kanilang investigasyon at case build-up sa kung sino ang dapat managot sa nangyaring kaguluhan. Kasabay nito, inatasan ng DOJ ang PNP na agad nang i-revoke ang lisensya ng umano'y mga baril ni Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ang pagsulat ng National Bureau of Investigation sa PNP na kanselahin ang lisensya ng kanyang mga baril at kumpiskahin ang ilan pang nasa bahay umano nito sa Davao. Having a license to gun ownership is not a right but a privilege. The concerned office of the PNP is processing sa 100 plus. At dahil nga patuloy na nagtatago mula sa arrest warrant si Bato, padadalhan din ng sulat ng DOJ ang isa sa mga abogado niyang si Attorney Jimmy Bondok. Pagkakataon aniya ni Bondok ito para tulungan at ipatupad ang batas. Nagbabala rin ng kagawaran na maaaring kasuhan ng obstruction of justice ang sino mang pipigil na maaresto ang puganting senador. At kaugnay nga niyan, panawagang muli ni Vida kay Bato. Heed the call of the rule of law. Pagtitiyak ng kalihim, patuloy silang nakamonitor sa leads at lahat ng entry and exit points sa bansa. Sa ngayon, nasa bansa pa rin si Bato ayon sa DOJ. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Lumabas sa paraffin test na negatibo sa gunpowder residue ang mga nakadeploy na Philippine Marine Corps nung nangyari ang putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, walang Marine na direktang bumaril batay sa gunpowder residue o paraffin test na isinagawa sa kanila. Dagdag niya, nagpapatunay ang resulta na hindi sila direktang kasali sa pagputok ng armas sa loob ng Senado. Matatanaang na-deploy ang mga Marine bilang security at escort personnel sa perimeter ng Senado sa ilalim ng instruksyon ng noon ay Senate Office of the Sergeant at Arms. Wala namang naiulat na disiplina o reprimand sa mga sundalo dahil naisagawa nila ang kanilang tungkulin base sa protocol ayon sa Navy. I learned from the Philippine Marine Corps that none of them have fired their weapon. Secondly, negative po sila, sir, sa paraffin test. So it just indicates, those are just indicators that they did not directly, none of them directly participated in such incident, in the shooting incidents. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa unang status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court na nakatakdang gawin sa May 27, Miyerkules. Kinumpirma ito matapos maghain ng kanyang legal team ng defense notification. Kalakip ang nilagdaang waiver ni Duterte hinggil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon sa kanyang abogado na si Peter Haynes, KC, inilipat ng dating Pangulo ang lahat ng procedural na usapin sa kanyang legal representatives. Sa unang pahayag, sinabi ng depensa na buo ang tiwala ni Duterte sa kanyang legal team sa paghawak ng mga usapin sa loob ng pagdinig. Pangungunahan ng status conference ni Judge Joanna Corner kasama ang iba pang hukom ng ICC Trial Chamber 3 na may kasong kaugnay sa may mga akusasyon ng krimen laban sa sangkatauhan. Nagprotesta ang ilang environmental groups sa Quirino Avenue sa Maynila matapos ang pagpuputol ng mga puno para sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway. Giit ng mga rallyista, dapat unahin ng DNR at ng Administrasyong Marcos Jr. ang people-centered urban planning at sustainability, imbis na sobrang pagpapalawak ng mga infrastruktura. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng mga puno at green spaces sa pagbabawas ng init, baha at polusyon sa kalungsuran. Nilinaw naman ng DNR na legal at may permit ang pagpuputol ng mga puno para sa nasabing expressway project.
Samantala, humarap sa Manila Prosecutor's Office ang mga lider ng bagong alyansa Makabayan at iba pang grupo kaugnay naman ng reklamong inihain ng Manila Police District matapos ang isinagawang rally noong Mayo 1. Nakasaad sa reklamo ang umano'y pagdaraos ng assembly ng walang permit at iba pa. Inihayag naman ng grupong bayan na walang basihan at panghaharas lang ang mga naturang kaso. Nanguna ang BTS at Cat's Eye sa 2026 American Music Awards na nakakuha ng pinakamaraming parangal sa gabi. Huwagi ang BTS bilang Artist of the Year, Best Male K-pop Artist at Song of the Summer para sa awiting Swim. Ito ang unang paglabas ng BTS sa EMA sa nakaraang 4 na taon. Binuksan din ng grupo ang seremonya sa pre-recorded performance ng Hooligan. Samantala, wagi naman ang Cat's Eye sa pamumuno ng Filipina singer na si Sofia La Forteza para sa kategoryang New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist at Best Music Video para sa Norly. Umani rin ng parangal ang mga artist na sina Cardi B, Sabrina Carpenter, Bruno Mars at iba pa. Habang usap-usapan ang hindi pagkapanalo ni Taylor Swift sa kabila ng 8 nominasyon. Isa ang gabi ng American Music Awards sa pinakamakulay na showcase ng global pop music, K-pop at mainstream American entertainment. Congrats sa mga nanalo at sa Cat's Eye at BTS. Sa aming pagbabalik, Bini, posibleng gawing bagong tourism ambassadors ng Pinas ayon sa DOT. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Bini as Binibining Tourism. Pinag-aaralan nga ng Department of Tourism ang posibleng pagtatap sa Nations Girl Group na Bini bilang mga bagong tourism ambassadors ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, aktibo na ang pakikipag-usap sa grupo para sa posibleng kolaborasyon na layong itaguyod ang Pilipinas sa international tourism campaigns. Umugong din sa social media ang panawagan na gamitin ang kanilang kanta na Pantropiko bilang bahagi ng promosyon ng mga destinasyon sa bansa. Sakaling matuloy, inaasahang magiging bahagi ang Bini ng mas malaking effort ng gobyerno para ipakita ang kultura, musika at natural na ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Ang usapan ay bibili lang ng appliances sa bahay. Pero ano itong biglang may dream sequence sabay talon sa usapang kasalan? I declare you husband and ref. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa 32nd President ng Amerika na si Franklin Roosevelt. Ang sabi niya, ang tunay na sukatan ng ating pag-unlad ay hindi kung nadaragdagan pa ang kasaganahan ng mayroon ng marami, kundi kung napupunan ba ang pangangailangan ng mga kapos at salat sa buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.